Kapag nakakabalita tayo tungkol sa mga aklas-aklas sa Iran, epektibong kudeta kuno o yung feeling na babagsak na ang kabiserang Tehran, akala ng marami ay isa lang itong malayong drama sa politika. Akala nyo ba power struggle lang yan sa pagitan ng mga gobyerno at mga religious leaders sa Middle East? Pero dahil ang Pilipinas ay dakilang umaasa sa inaangkat na enerhiya, ang unang malakas na yanig ay hindi sa mga palasyo ng Tehran mararamdaman. Direkta nating lalasapin yan sa presyo ng langis, sa patong sa taripa ng mga barko, sa bill ng kuryente at sa nagtataasang presyo ng ulam nyo. Ang trip natin ngayon dito sa Dunong Mundo ay ilayo ang tingin sa mga basic na geopolitical news at suriin ito gamit ang salamin ng macroeconomics. Kapag ang Iran ay lalong nabaon sa panloob na kaguluhan, ang pinaka-importanting tanong para sa atin ay sino ang unang mag-aabono sa danyos? Spoiler alert, hindi lang ang mga taga-Teheran. Ang mga ordinaryong pamilyang Pilipino sa Manila, Cebu at Davao ang direktang sasalo sa mabigat na epekto dahil sa mas mahal na gasolina at mas mataas na gastusin sa pang-araw-araw na buhay. Ang krisis sa Iran ay nagiging totoong panganib para sa ating ekonomiya kapag gumapang na ito papasok sa ating daily budget. Ang mga away sa labas ng bansa ay may VIP pass papunta sa ating mga bulsa dahil sa pandaigdigang merkado ng langis, mga ruta ng logistic at ang walang kamatayang epekto ng inflasyon. Para magets ang buong picture, kailangan nating tignan ang mga mekanismo kung paano ang isang pag-aalsa sa isang bansang libu-libong milya ang layo ay nagiging rason kung bakit ang mahal na ng bigas at pamasahe sa ating mga lokal na komunidad. Kailangan nating lagyan ng isang napakahalagang layer ng pagsusuri para magmukhang kapani-paniwala ang ating pag-aaral. Kahit na ang mga salitang tulad ng pag-aaklas o kudeta ay panghakot ng atensyon sa mundo ng macroeconomics, kailangang panatilihin ng isang malamig at objetibong pananaw. Huwag agad mag-assume na nagpalit na ng rehimen ang Iran o guguho na ang Tehran bukas. Ang mga huling kaganapan ay nagpapakita lang ng isang napakarupok na tigil putukan kung saan ang tensyon ay pwedeng sumiklab muli anytime, lalo na sa mga kritikal na ruta ng kalakalan. Ang muling pag-init ng tensyon sa Strait of Hormuz ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa pandaigdigang presyo ng langis at the ending ng anumang negosasyon ay nananatiling malabo pa sa sabaw ng pusit. Sabi ng mga ulat mula sa AP at Reuters nitong nakalipas na 2 araw, ang mga bagong tensyon sa paligid ng kipot na ito ay muling nagtulak sa presyo ng langis pataas at nabaon ang pag-asa na hihupa ang kaguluhan. Sa madaling salita, ang pinakamatalinong paraan para tignan ang sitwasyong ito ay bilang isang delikadong senaryo na kasalukuyang umere at hindi isang tapos na usapan. Mula rito, papasok tayo sa unang level ng ating macroeconomic na pagsusuri. Hindi lang naman nagiging delikado ang Iran dahil sa simpleng banta ng giyera. Ang totoong panganib ay nakaugat sa katotohanan na ang giyerang ito ay nakadagan sa isang istrukturang pang-ekonomiya na matagal ng butas-butas at marupok. Ito ang isang punto na napakalinaw sa ating pag-aaral. Ang halaga ng kanilang pera ay parang basurang bumabagsak. Ang presyo ng bilihin ay walang preno sa pagtaas. Ang mga dayuhang investment ay naglaho na. At ang trabaho para sa mga mamamayan ay naging isang malaking sana all. Bukod sa butas na bulsa, wala na ring tubig at kuryente. At nagigiba na ang mga kalsada nila parang pamilyar, di ba? Ito ang kailangang malaman ng mga Pinoy. Hindi lang bomba ang nagpapabagsak sa gobyerno. Bumibigay ang rehimen kapag mas mahal na ang pambayad sa mga pampatahimik at pangkontrol sa taumbayan kaysa sa kinikita ng bansa. Yan ang tunay na resibo ng krisis nila. Sa ekonomiyang hingal na bago pa ang giyera, bawat gulo ay hindi lang sumisira sa mga gusali. Ang mas malupit, ubos na rin ang pasensya at resilience ng mga tao. Kapag pati pambili ng kape at bigas ay kailangan pang ipaglaban, goodbye na sa tiwala sa gobyerno. Ang butas na bulsa ang mitsa ng totoong rally sa kalsada na nakikita natin ngayon. Sunod, pag-usapan natin ang Strait of Hormuz, ang kipot na may direktang koneksyon sa pitaka mong laging walang laman. Bakit? Kasi ito ang tulay ng gulo sa Iran papunta sa presyo ng bilihin dito. Ang Hormuz ang tinatawag na choke point
ng mundo. Kapag may nag-away doon, nagpapanik ang mga oil mogul. Dito dumadaan ang halos 20% ng langis sa mundo, kaya konting kibot lang, damay tayong lahat. Kitang-kita ang halaga ng Hormuz sa mga huling ganap. Dahil sa tensyon, tumalon ang presyo ng langis na parang may hinahabol. Sabi ng AP, ang US oil at Brent crude ay tumaas ng halos 6% agad-agad matapos ang bakbakan ng US at Iran. Hindi lang ito basta numero sa balita, ito ang preview ng paparating na dilubyo sa ekonomiya na ramdam nating mga bansang taga-import lang naman. Para sa atin sa Pilipinas, simple lang ang math pero masakit sa banks. Kapag nagmahal ang langis sa abroad, asahan mong tataas din ang presyo sa suking gasolinahan. Wala tayong choice kundi tanggapin. Mula sa pamasahe, damay na ang delivery ng gulay, kuryenteng ginto ang presyo, hanggang sa delata sa supermarket. Yan ang tinatawag na cost-push inflation o sa madaling salita, nga tayong lahat. Ganyan ang magic kung paano ang krisis na sobrang layo sa mapa ay biglang nanakawan ang budget ng pamilyang Pilipino. Ito ang katotohanang masakit lunukin. Wala tayong say sa Strait of Hormuz. Wala tayong upuan sa usapan ng US at Iran. Pero tayo ang unang tinitigasan ng mukha sa pagbabayad kapag nagkagulo sila sa presyo ng enerhiya sa mundo. Ang Pilipinas ay nananatiling suking-suki sa pag-import, parang hindi na talaga natuto. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang kabuuang halaga ng mga inangkat nating kalakal noong Pebrero 2026 ay umabot sa tumataginting na 11.01 bilyong dolyar kapag ang isang ekonomiya ay adik sa pag-import. At ang mga kailangang kalakal tulad ng langis ay kailangang bayaran ng dolyar habang nakadepende sa mood ng pandaigdigang supply. Bawat kibot sa gitnang silangan ay may shortcut papunta sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Walang makakatakas sa epektong ito kahit anong iwas mo pa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maramdaman na ang isyung ito ay konektado sa atin at hindi lang basta chismis. Hindi ito dapat ituring na parang international news lang na pinapanood habang nakatunganga sa telebisyon. Ang pag-unawa sa macroeconomics ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang mga sinulid na nagkakabit sa mga tangke ng langis sa Iran at sa tuyo sa plato ng bawat pamilyang Pilipino. Ang bawat kusing na idinadagdag sa presyo ng petrolyo doon ay nagiging dagdag na pasanin sa mga negosyo at consumer dito sa ating bansa na parabang sinasadyang bagalan ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Pagkatapos nating makiusyoso sa Hormuz, kailangan nating palawakin ang ating tingin sa Bab el-Mandeb at Red Sea para mas magets ang lumalalang panganib. Ang ating pagsusuri ay malinaw na nagpapakita na kung ang Iran ay mananatiling magulo at ang mga tropang gaya ng Houthi ay patuloy na magpapasikat sa mga rutang ito, ang problema ay hindi na lang basta mahal na langis. Ang hinaharap natin ay isang dobleng dagok sa sistema ng logistik. Ang pagkaantala sa isang ruta ay nagiging domino effect sa buong pandaigdigang kalakalan. Kamakailan lang, binalita rin ng Reuters na ang mga dambuhalang kumpanya ng barko ay napilitang mag-detour sa Cape of Good Hope. Ang pagbabagong ito ay nagpapahaba ng biyahe at nagreresulta sa malaking pagtaas ng mga dagdag bayad, kasama na ang war risk surcharges, gastos sa krudo at insurance na presyong ginto. Ibig sabihin, hindi lang mahal na gasolina ang titiisin ng mga Pilipino. Maaari rin nating harapin ang sitwasyon kung saan ang mga imported na produkto ay late na nga dumating, napakamahal pa ng presyo. Kapag ang presyo ng enerhiya at ang gasto sa logistic ay sabay na nag-alboroto, gumagawa ito ng isang klasiko at mapanganib na formula ng implasyon. Ito yung uri ng implasyon na pinakamahirap amuhin at pinakamasakit para sa mga bansang gaya ng Pilipinas. Hindi ito dahil sa dami ng gustong bumili, kundi dahil sa mahal na paggawa at pagbiyahe mula sa supply side. Ang ganitong supply shock ay naglalagay sa ating mga tagagawa ng pulisiya, gaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa isang napakahirap na posisyon para ibalanse ang paglago at ang pagpigil sa presyong abot langit. Mula sa puntong ito ng supply chain at logistic, ibabalik natin ang usapan sa mga tanong na politikal pero mananatili tayong nakatitig sa aspetong pang-ekonomiya. Kung ang mga mamamayan ng Iran ay talagang nag-aaklas o kung ang inis ng lipunan ay sumasabog na pagkatapos ng mga serye ng labanan,
Ano ang nagpapaniwala sa atin na ang panganib na ito ay totoo? Ang sagot ay hindi lang dapat nakabase sa gasgas na ideya na dahil galit ang mga tao sa rehimen. Kailangan nating tingnan ang mga tiyak na senyales na ang Estado mismo ay bumibigay na. Ang totoong T ay ang lumalalang agwat sa pagitan ng teokratikong sistema ng gobyerno at ng bagong henerasyon ng mga kabataang urban na pagod na sa drama. Isama mo pa ang epic fail na pagbagsak ng mga basic na serbisyo gaya ng tubig at kuryente na parang bula kung maglaho. Kapag ang gobyerno ay hindi naman lang makapagbigay ng pinaka-basic na pangangailangan, ang kanilang economic legitimacy ay parang load na mabilis ma-expire. Ang pagbibigay ng serbisyo ang tanging resibo para magtiwala ang publiko sa anumang institusyon, pero mukhang wala silang maipakita. Kayang tiisin ng mga tao ang mga gaslighting na propaganda at mga rules na pang martial law ng sandali. Pero good luck sa pagtitiis kapag wala ng tubig na pampaligo, walang kuryente, at ang presyo ng bilihin ay mas mataas pa sa standards mo, habang ang future ay mas madilim pa sa kalsada sa gabi. Ang gutom at uhaw ang ultimate plot twist na nagpapalit sa simpleng rants tungo sa totoong bakbakan sa kalsada. Dito na nagiging full-blown horror story ang krisis sa politika at ekonomiya ng isang bansa. Ang isyu ng tubig at kuryente sa Tehran ay ang resibong kailangan nating i-highlight. Ginagawa nitong Real Talk ang kwento ng pag-aaklas hindi lang parang script sa pelikula, kundi isang seryosong epic fail sa pamamagitan ng pamamahala ng ekonomiya. Ayon sa mga datos, ang reserba ng tubig ay kasing baba ng pasensya ng mga tao, may pa-surprise na water interruption, brownout, at may mga seryosong debate pa tungkol sa paglipat ng kabisera dahil hindi na carry ang sitwasyon. Hindi na ito bad weather lang, sadyang incompetent lang talaga. Malinaw na senyales ito na ang kapasidad upang patakbuhin ang isang sentrong pang-ekonomiya at urban na lugar ay unti-unti nang nadededs. Para sa ating mga Pinoy, itong part na ito ay relate much at damang-dama ang sakit. Sanay na sanay tayo sa mahal na kuryente, sa tuyot na gripo tuwing summer, sa infrastrukturang parang gawa sa karton, at kung paano nagiging survival mode ang buhay dahil sa mga kapalpakan na ito. Pare-pareho lang ang mekanismo ng inis kahit saang lupalop ka pa mapunta. Kayang mag-survive ng isang rehimen sa mga sanctions at embargo ng ibang bansa ng matagal-tagal, pero kung sa mismong kabisera ay nag-aalala na ang mga tao para sa malinis na tubig at kuryente, malakas na senyales yan na ang system ay low battery na at hindi na kayang panindigan ang normal na buhay ng lipunan. Ang infrastruktura ang backbone ng anumang ekonomiya. Kapag bumigay ito, ang buong istruktura ng lipunan ay nanganganib. Ang pagbagsak ng serbisyo publiko ay hudyat ng mas malalim na pagkasira ng pundasyon ng bansa. Matapos i-analyze ito, kailangan nating i-expose ang isa pang layer ng kalokohan. Huwag nating isisi lahat sa climate change o sa epekto ng digmaan. Malaking bahagi ng krisis ay nagmumula sa sablay na pamamahala, mga dam na parang display lang, sobrang pag-ubos ng tubig sa ilalim ng lupa, baluktot na distribusyon ng yaman, at ang patuloy na pag-una sa interes ng iilan. Dito na nagbabago ang ating pagsusuri mula sa pagtingin sa Iran bilang biktima tungo sa Iran bilang bida-bidang sumira sa sarili niyang buhay. Sa usaping macroeconomics, huwag na tayong maglokohan. Maraming bansa ang bumabagsak hindi dahil sa kulang sila sa likas na yaman, kundi dahil pinapatakbo nila ang mga ito gamit ang diskarte ng kapangyarihan at politika imbes na lohika ng kahusayan at pagiging epektibo. Ang maling paglustay ng resources ay isang nakamamatay na sakit para sa anumang ekonomiya. Kapag ang mga desisyon ay ginagawa para lang paboran ang mga kaalyado kaysa sa pag-unlad ng buong bansa, ang pagbagsak ng sistema ay hindi na kailangang hulaan, talagang tadhana yan. At heto ang aral na dapat nating i-absorb, lalo na dito sa Pilipinas. Kung gagamitin lang ng Estado ang kaban ng bayan para busugin ang mga tropa-tropa system imbes na mamuhunan sa produktibidad at tibay ng infrastruktura, ang krisis ay hindi na tanong kung mangyayari, kundi kung kailan tayo lulubog.
Ang pagunlad ng ekonomiya ay nangangailangan ng tamang pamumuhunan sa mga tamang sektor, lalo na sa mga serbisyong pampubliko na sumusuporta sa buhay ng mga industriya at mamamayan. Susunod, silipin natin ang mga bida sa Tehran, pero focus tayo sa epekto nito sa bulsa. Base sa data, mukhang ang mga hardliners ang mas nagahari-harian habang ang tsansa para sa negosasyon at pagpapababa ng tensyon ay unti-unting naglalaho. Sa mata ng ekonomiya, isa itong malaking red flag. Ang paghina ng diplomasya ay nangangahulugan ng pagtaas ng geopolitical na sakit ng ulo na mabilis namang ginagawang dahilan ng merkado para taga-presyo. Kapag ang mga hardliners ang may hawak ng manibela, ang basa ng merkado diyan ay goodbye reforms. Ibig sabihin, wala nang pampalubag-loob sa mga investors, malabo na ang pakikipag-ayos sa mundo, at mas mataas ang panganib na gamiting sandata ang Strait of Hormuz at iba pang ruta sa dagat bilang leverage. Ang kawalan ng reforma ay parang insecticide na nagtataboy sa foreign direct investment na kailangan sana para isalba ang isang naghihingalong ekonomiya. Para sa ating mga Pinoy, napakalinaw dapat ng mensaheng ito. Ang isang Iran na matigas at ayaw makipag-usap ay hindi lang problema ng Middle East. Direkta itong banta sa ating sariling bulsa, isang banta na magpapamahal sa kuryente, magpapatong ng dagdag na bayad sa mga barkong nagdadala ng ating mga bilihin at magpapabilis sa paglipad ng presyo ng bilihin dito sa Asia. Ang geopolitical na tigasan ay may direktang katumbas na halaga sa dolyar at piso na tayong lahat ang magabayad. Pagkatapos nito, kailangan nating buksan ang usapan sa senaryo pagkatapos ng anumang gulo para hindi tayo magmukhang ignorante na naniniwalang babagsak na sila bukas. Sabi ng mga pag-aaral, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Una, hihigpitan pa ng gobyerno ang hawak sa leeg ng mga tao para magmukhang payapa sa labas kahit bulok na ang loob ng institusyon. Ang pagkapit sa kapangyarihan gamit ang dahas ay lalo lang magpapalala sa mga nakatagong sakit ng kanilang ekonomiya. O kaya naman, second option, ang lipunang pagod na sa gulo ay biglang magigising at magtatanong kung worth it ba ang lahat wasak na ekonomiya, kuryente at tubig na parang joke na lang at mga kabataang wala ng bilib sa gobyerno. Dito tayo dapat tumutok. Kapag humupa na ang usok, doon lalabas ang tanong na nakakanginig sa tuhod ng kahit sinong leader. Nagtiis kami sa lahat ng ito, pero anong napala namin? At yung tanong na yan ang kawalan ng pakinabang sa kabila ng lahat ng hirap ang kayang magpaguho sa sistema ng mas matindi pa sa kahit anong bomba o airstrike ng kalaban. Ang pagguho mula sa loob, nadala ng gutom at kawalan ng pag-asa ang pinaka-toxic na banta sa kahit anong gobyerno. Kasi naman, walang baril o kanyon ang makakapigil sa mga taong wala nang makain, walang trabaho, at wala ng serbisyong maasahan. Ngayong malapit na tayong matapos, ibalik natin ang usapan sa Pilipinas at pagdugtong-dugtungin ang mga resibo para mas madaling magets. Kapag ang Iran ay nagkawatak-watak sa loob, habang ang Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb ay ginagawang hostage sa kalakalan, huwag nating isiping ligtas ang Pilipinas. Ang ekonomiya natin ay masyadong nakakabit sa mundo para hindi madamay sa ganitong klaseng gulo. Ang epekto sa atin ay parang script na madaling basahin pero mahirap takasan. Tataas ang presyo ng langis sa mundo, kaya asahan ang taas presyo ng gasolina at diesel dito sa atin. Dahil dyan, mamahal ang pamasahe at delivery na hahatak din pataas sa bill sa kuryente. Sa dulo, ang presyo ng pagkain at lahat ng imported ay magmamahal din, hanggang sa ang sahod mo ay parang bula na lang na naglalaho dahil sa inflation. Ito yung domino effect na bangungot ng mga ekonomista. Paalala lang, ang Bangko Sentral o BSP ay pilit na nagpapaka-optimistic sa 3% inflation target nila para sa 2026 hanggang 2028. Importante raw ang pagkontrol sa presyo para umunlad ang bansa. Pero mga biglang oil price shock na ganito ang tunay na nagpapaiyak sa mga bansang umaasa lang sa imported na enerhiya. Wasak ang mga projection ng gobyerno at mapipilitan ang mga negosyo na magtaas ng presyo para lang hindi sila malugi. Bakit nga ba? Kasi sabay na tumataas ang Consumer Price Index o CPI
habang lumulobo rin ang gastos ng mga kumpanya. Ito yung tinatawag na stagflation risk, mahal na bilihin pero gapang ang pagunlad. Dito dapat ma-realize ng mga Pinoy na ang gulo sa Iran ay hindi lang basta palabas sa TV. Isa itong krisis na dahan-dahang nangingialam sa budget ng pamilya mo at ninanakawan ang halaga ng perang pinagpuyatan mo. Ang pagpapatakbo ng ekonomiya sa gitna ng pressure ay nangangailangan ng matibay na pundasyon sa loob ng bansa. Ang nangyayari sa Iran ay perfect example ng kung ano ang mangyayari kapag pinabayaan ang pundasyong yan. Kapag inubos ang pera ng bayan sa mga armas at pagkapit sa pwesto, wala nang natitira para sa tunay na pag-unlad. Paalala lang ito na ang tibay ng isang bansa laban sa gulo sa labas ay nakadepende sa kung gaano ka-healthy ang sarili nitong ekonomiya. Ang galing talaga ng gobyerno sa paglulustay ng budget, wasak tuloy ang mga pangunahing industriya. Kapag ang mga pabrika ay walang kuryente at ang agrikultura ay nganga dahil walang irigasyon, asahan mong guguho ang buong supply chain ng bansa. Ang genius na solusyon nila? Mag-import pa more para lalong maging basurang papel ang sarili nilang pera, ang real. Napakagandang cycle ng palpak na desisyon kung saan ang bawat maling hakbang ay nagpapatong-patong lang ng krisis. Siyempre, kapag basura na ang halaga ng pera, ang pag-angkat ng basic needs ay nagiging ginto ang presyo. Ang hyperinflation na nararanasan sa mga lugar na may ganitong krisis ay parang magic na nagpapalaho sa ipon ng mga ordinaryong mamamayan. Ang buhay na pinaghirapan mo ng ilang dekada, kayang gawing walang kwenta sa loob lang ng ilang buwan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may nag-aalsa. Hindi lang ito dahil sa kung anong ideolohiya, kundi dahil sa matinding gutom at desperasyong maisalba ang natitirang kabuhayan ng pamilya. Sa huli, ang pagiging inutil sa pamamahala ay humahantong sa pagkawala ng tiwala ng publiko. Kapag wala ng bilib ang tao sa kakayahan ng Estado na protektahan ang ekonomiya, kanya-kanya ng diskarte sa black market o tuluyang pagbaliwala sa mga batas, ang gulo sa merkado ay salamin lang ng gulo sa lipunan. At kahit gaano pa karaming sundalo o pagkontrol sa media ang gawin ng rehimen, hindi na niyan maibabalik ang tiwalang sinira nila. Ang pagsusuri sa istruktura ng kapangyarihan pagkatapos ng gulo ay nagpapakita ng isang madilim na larawan para sa pandaigdigang kalakalan. Kung ang mga natitirang lider ay pipiliing maging mas radikal para lang kumapit sa pwesto, asahan na mas magiging agresibo ang kanilang mga patakarang panlabas. Gagamitin nila ang anumang natitirang alas na mayroon sila at ang pinakamalaking sandata nila sa ekonomiya ay ang kakayahang guluhin ang daloy ng langis sa Middle East. Isang desperadong galaw pero siguradong damay tayong lahat sa epekto nito. Ang bawat attempt na harangan o guluhin ang Strait of Hormuz ay nagpapadala ng shockwave sa mga financial market sa buong mundo. Ang mga investor na mas mabilis pa sa toxic na X kung lumayas ay ililipat ang kanilang pondo mula sa mga emerging markets gaya ng Pilipinas para maghanap ng safe haven assets gaya ng ginto o US dollars. Ang pag-alis na ito ng kapital ay magpapalumpo sa ating piso, na lalo pang magpapamahal sa lahat ng ating inaangkat. Napakagandang double whammy. Mas mahal na produkto sa world market at mas mahinang pera pambili natin. Ang lipunan pagkatapos ng labanan ay haharap sa isang dambuhalang task ng muling pagtatayo. Pero good luck dahil wala namang pondo. Walang matinong dayuhang investor ang maglalagay ng kapital sa isang bansang magulo ang politika at wasak ang infrastruktura. Ang kakulangan ng puhunan na ito ang magpapabagal sa anumang attempt ng economic recovery na magpapanatili sa rehiyon sa estado ng kahinaan at source ng geopolitical na tensyon sa mga susunod pang dekada. Para sa mga dakila nating policy makers, itong senaryong ito ang malupit na paalala na kailangan na talaga natin ng energy at food security. Hindi pwedeng forever na lang tayong nakaasa sa mga banyaga na konting kiliti lang sa kabilang dulo ng mundo, damay na tayo agad. Kitang-kita sa krisis na ito kung bakit dapat bilisan ang pag-invest sa sariling atin. Hindi yung puro drawing lang sa renewable energy at agrikultura para naman may panangga tayo sa mga world-class na sakuna.
Ang pagiging self-sufficient o yung marunong tumayo sa sariling paa ang tanging matinong depensa ng kahit anong bansa laban sa mga gulo ng geopolitics. Habang busy ang mga bansa sa Middle East sa pagpapasikatan ng power, ang Pilipinas dapat ay busy sa pagpapatibay ng sarili nitong bakod sa ekonomiya. Ang pagiging handa sa ganitong krisis ay hindi na lang pampaganda ng imahe. Survival na ito para hindi tuluyang malubog ang kinabukasan ng mga mamamayan. Sa pagtatapos, ibalik natin ang usapan sa main point para kunwari ay seryoso pa rin tayong macroeconomic channel. Yung chika na nag-aakla sa mga tao sa Iran at babagsak na ang Tehran ay hindi naman dapat ituring na siguradong bukas ay wasak na ang rehimen. Isipin nyo na lang na isa itong malalang warning sa aspeto ng ekonomiya at politika. Kumbaga senyales ito na may malalim at bulok na problema sa loob ng kanilang sistema. Kapag ang isang bansa ay unti-unti nang kinakain ng giyera, habang ang ekonomiya nito ay pagod na, at hindi na nito kayang garantiyahan pati tubig, kuryente at trabaho para sa tao, habang binubulabog pa ang mga ruta ng langis, ay naku, recipe yan para sa pandaigdigang sakuna. Kahit anong lamat sa lipunan ng Tehran ay siguradong kakalat ng napakabilis. Ang mga lamat na yan ang nagiging macroeconomic shock na ramdam nating lahat sa biglaang pagsipa ng mga presyo. Ang shock na ito ay direktang sapul sa presyo ng mga bilihin at gastos sa buhay dito sa Manila at sa buong Pilipinas. Sa mundo nating masyadong magkakaugnay, pwedeng gumuho ang isang rehimen sa Iran pero ang ingay ng pagguho na yan ay hindi lang mananatili doon. Malaki ang posibilidad na tayo mga Pilipino ang unang makakarinig ng lagapak na yan. At hindi yan sa balita, kundi sa resibo ng gasolina, bill sa kuryente, at sa gintong presyo ng bigas sa palengke. Ito ang tunay na hugot ng macroeconomics. Pinapakita lang nito na walang bansang pwedeng mag-inarte na parang hindi sila apektado sa mga ganap sa mundo. Ang pagtutok natin sa mga ganitong issue sa dunong mundo ay hindi lang para magmukhang updated sa balita, kundi para ihanda ang ating mga sarili at ang ating mga racket sa posibleng butas sa bulsa. Ang pag-intindi sa galaw ng mundo ang tanging weapon natin para makapagplano ng maayos para sa kinabukasan ng pamilya. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng gulo sa Middle East, alalahanin nyo yung mga hanash na tinalakay natin ngayon. Ang pag-unawa sa proteksyon ng langis, logistic at inflation ang magpapakita sa inyo ng totoong resibo ng sitwasyon. Salamat sa pagsama sa isa na namang malalim na pagsusuri dito sa dunong mundo. Tuloy lang ang pagbabantay sa mga world events at kung paano nito lulutuin ang ating lokal na ekonomiya. Hanggang sa muli, maging mapanuri at laging handa sa pagbabago.